Isang taon, isang taong pangako, isang taong pagtitiis sa lamig at pagwawalang bahala ni DJ. Ngunit sa likod ng bawat pagkukunwari, bawat pilit ng ngiti, at bawat gabing puno ng paghihintay, may mga sikretong unti-unting nabubunyag at mga sugat na muling bumubuklat mula sa nakaraan. Handa ka na bang sumabak sa isang relasyong puno ng tensyon, selos at mga linya na hindi mo alam kung totoo o palabas lamang? Samahan niyo ako sa pagtuklas kung hanggang saan nga ba ang hangganan ng pag-ibig ni Christine. Ito ang kwento ng pagsasakripisyo ng mga pusong hindi magtagpo at ng katotohanan minsan ang pagkapit sa maling tao ang siyang unti-unting nauubos sa atin. Simulan na natin. Christine POV. Ilang buwan na ang lumipas pero wala pa ring pagbabago sa pagitan namin ni DJ. Ganon pa rin kami ni DJ. Walang kasing lamig sa yelo ang pakikitungo niya sa akin. May mga gabing umuwi siyang lasing at kung minsan hindi siya dito natutulog. Hindi ko na siya tinatanong dahil hindi naman niya ako sinasagot. Pero araw-araw ginagawa ko pa rin ang lahat. Nilulutong paborito niyang ulam. Inaayos sa mga gamit niya. Nililinis ang buong bahay. Lahat ng pwede kong gawin. Ang mga hindi ko ginagawa noon ay nagagawa ko dahil sa kanya. Kahit na alam kong wala siyang pakialam. DJ, kain ka na. Madalas kong alok kapag umuwi siya. Busog na ako. Tipid niyang sagot. Or worse, I ate at the clinic. Parang hindi na talaga ako parte ng buhay niya. Parang isa lang akong anino sa paligid niya. Isang araw, biglang dumating si Tita Sylvia. Naabutan niya ako nakaluhod sa sala, nagbubunot ng sahig. Tin, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Gulat niyang tanong. Nasaan si DJ? Ang mga katulong. Anong klaseng asawa yan at hinahayaan ka maglaba? Maglinis! Hindi pa ako nakasagot, dumating na si DJ. She insists, Mom. Sagot niya, sobrang casual. Sabi niya, she likes doing things around the house. Napakagat ako sa labi ko. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin na, hindi ko gusto. Ayaw niya kasing tinutulungan ako ng mga katulong kaya wala akong choice para lang hindi kami mag-away. Ang ginawa ko na lang ang umiti at tumango sa mami niya na tila sumasang-ayon ako kay DJ. Okay lang po tita, nakakatulong din pong maibsan yung inip. Alibay ko. Pag alis ng mommy niya, mas lalo ako naging tahimik. Minsan pa tinawagan ko si daddy, walang sumagot. Tumawag ako kay mommy, wala rin. Alam kong masama pa rin ang loob nila. Alam kong hanggang ngayon, hindi nila ako matanggap ang naging desisyon ko. Kaya siguro natitis nilang hindi ako kausapin. Minsan din, dumalo sina Ate Krista at Kuya Brian. Nakita ko sa mga mata nilang awa sa akin at pagsusumamo nila na umuwi na ako. Halika na Tin, umuwi ka na, sabi ni Kuya Brian. Kausapin mo si Dad, tanggapin mong mali ang mga naging desisyon mo. Sumunod na magsalita si ate. Parang hindi na ikaw ang bunso namin. Anong ginagawa mo? Bakit parang pinaparusahan mo sarili mo? Pinilit kong umiti. Okay lang ako. Ayos lang naman kami ni DJ. Don't lie. Sabay sa lubong ng kilay ni Kuya. Kilala ka namin. Pero hindi ko sila sinagot. Hindi ko sinabi ang totoo. Wala silang narinig kung hindi katahimikan ko. Ayoko ng gulo. Ayoko ng eksena. Ayoko ng sumbong. Nang umalis sila, tahimik ako naupo sa couch. Huminga ako ng malalim at pinilit ang sariling maniwala na kaya ko pa. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Gemma. Matagal ko na rin siyang hindi nakita. Amiga, balik ka na sa showbiz. Everyone is looking for you. Ang daming offers. Sayang. Umiling ako. Not yet. I'm not ready. Tin, sabay hawak niya sa kamay ko. You're not okay. Come home. Save yourself. Ngumiti ako, pilit. I'm fine. I still have something to fight for. Hindi rin ako nagsabi ng totoo. Ayoko. Pakiramdam ko may kasalanan ako kay DJ na kailangan kong bayaran. At kahit paramdam kong unti-unti na akong nauupos, hindi pa rin ako bibitaw. Not now, not yet. Tulad ngayon gabi na at wala pa rin siya. Isang buong gabing maghihintay na naman ako na parang walang katapusan. I know I should be used to this by now, pero umaasa pa rin ako.
Maya-maya narinig ko ng tunog ng sasakyan. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nagmamadaling salubungin siya. Wala na akong ibang naisip kung hindi siya. Ang makita siya. Tama ako, lasing na naman siya. Namumula ang buong mukha niya at ang mga mata niya ay namumungay at may pakanta-kanta pa. Umiiyak ang puso ko at sumisigaw. Pati ang isip ko at damdamin ay umiyaw. He was slurring the words. But I knew that song by Angeline Quinto. Alam ko na tuwing kinakanta niya yon, parang may mabigat siyang dinadala. Tumigil siya, tumaas ang kilay nang makita ko sa pintuan. Ang mga mata niya'y malalim at may ngiti siyang hindi ko matukoy. Ngiti ng lasing, ngiti ng mahinanakit. Bak, gising ka pa? Tanong niya sa bahila ng labi ko, sa isang mahinang ngiti. Hindi ka ba nagsasawa sa kahintay sa akin gabi-gabi? I just nodded. Hindi ko na siya sinagot. I just walked towards him and helped him out of his jacket, kagaya ng laging ginagawa ko sa tuwing uuwi siyang lasing. Kahit hindi siya marunong magpasalamat, pero hindi ko kayang hindi siya pagsilbihan. I held him by the waist, supporting him as we made our way upstairs. Let's go to bed, I said softly, keeping my voice steady even though my heart was heavy. Hindi siya nagsalita, pero hindi niya rin tinanggihan ang pag-alaga ko sa kanya. Paakyat kami ng hagdan at alam ko, deep inside me, na kahit maghintay pa ako ng 1 taon, wala siyang pakialam. Pero nandito pa rin ako sa tabi niya. Inaalagaan siya at pinagsisilbihan kahit binabaliwala niya ako. At minsan nagtatanong pa rin ako sa sarili ko. Until when? Pero siguro wala nang sagot. Hanggat kaya ko, tanga na kung tanga, wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Dahil ang tanging alam ko, mahal ko siya. Mahal na mahal at umaasa ako na bubuksan niyang puso niya para sa akin. Pagpasok namin sa kwarto ni DJ, inalalayan ko siya hanggang sa kama. Ramdam kong bigat ng katawan niya. Dahil siguro sa kalasingan niya, kaya sabay kaming bumagsak sa ibabaw ng kama. Umaibabaw ako sa kanya tagad kong sinubukang tumayo. Ngunit bago ko magawa yon, kinapit ako ni DJ sa bewang at sa mahigpit na pagkakahawak niya. Halos sumubsob ako sa matipunong dibdib nito. Napaangat ako ng konti at sinubukang hilahin ang sarili ko palayo sa kanya. Pero ayaw niya akong pakawalan. Nagulat ako sa susunod na ginawa ni DJ. Tumaas ang kamay nito at hinaplos ang pisngi ko, sabing, The last time I saw you, you were 14, young and sweet, and hard-headed. Agad na nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi niya. Anong ibig niyang sabihin? I couldn't understand. May kaba ako nararamdaman. Magkakilala na ba kami dati pa? He continued. I made a lot of promises to myself. But it's all gone. We can't turn back time. May panghihinayang ang tinig nito. What do you mean? You are talking nonsense because you are drunk. Sabi kong nalilito. Tumawa siya, pero ang tawa niya hindi umabot sa mga mata niya. Para bang walang saya, pero may sakit na may pinapasan. Tingin ko hindi ko pa rin siya maintindihan. Akmang magsasalita ako muli, magtatanong kung anong ibig niyang sabihin nang muling hinaplos ni DJ ang pisngi ko. Dahan-dahan patungo to sa labi ko. Dahil sa ginawa niyang yun, napapikit ako. For a second, I felt like this was what I had longed for, this feeling of closeness, of affection from my husband, and I couldn't deny it. Let's try this marriage to work out, he said softly. Napamulat ako at nagulat sa narinig. Totoo ba? Naisip ko baka nasabi niya lang yun dahil lasing siya o baka pinagtitripan lang ako. Pero nakita ko sa mga mata niya na may sincerity. Napangiti ako ng bahagya. Really? I asked as if trying to confirm what he meant. Tumango si DJ at parang nagsimula siyang magbukas ng bagong posibilidad sa pagitan namin. Tomorrow, we'll go out. Let's start by getting to know each other. What do you think? Hindi ko alam kung anong isasagot. I was torn between the hope in his words and doubt in my heart. Hindi ko alam kung baka nasasabi lang ito ni DJ dahil lasing nga siya, pero kung susubukan ko, wala namang masama, hindi ba? Kaya tumango ako kahit may takot akong nararamdaman. Okay, let's try, sabi ko ng mahina. Siguro walang mawawala kung maniwala ako.
Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang inaayos sa sarili ko sa harap ng salamin. Para akong teenager na excited makita si Crush. I wore the best dress. I had simple pero magandang fit. Yung kulay beige na dress na may slit sa gilid. Binigay to sa akin ni mommy noon at ngayon ko siya may susuot. Pinartneran ko ng sandals na flat at konting makeup. Just a bit of tint, blush, and kilay. Gusto ko lang magmukhang presentable, hindi mukhang sobrang effort. Pagkatapos kong ayusin ang sarili ko, bumaba ako kagad. Tahimik pang buong bahay. Ramdam ko pa rin sa dibdib ko yung excitement. Yung thought na baka, just maybe, today would be different. Na baka totoo yung sinabi ni DJ kagabi, na mamamasyal kami, na bibigyan namin ng chance ang marriage namin. I was holding on to that. Pagdating ko sa kusina, sakto namang naabutan ko si DJ. Nakapajama lang siya, walang suot na pang-itaas, magulong buhok, fresh from bed. Agad ako napangiti pero bumaba ang mga mata ko sa dibdib niya. Doon ko ulit napansin yung maliit na peklat. Lagi ko itong nakikita pero hindi ko matandaan kung bakit may peklat siya doon. Good morning, bati ko sabay ngiti. I'm ready, napalingon siya sa akin, kunot noo. For what? Napangiti pa rin ako kahit na medyo kumunot ang noo ko. Yung sinabi mo kagabi na mamamasyal tayo, na let's give this marriage a chance. Natahimik siyang sandali. Then he smiled, parang tawang may halong awa o inis. Hindi ko alam. May sinabi ba akong ganun sa'yo? He asked. Tumango ako. Oo, sabi mo yon. Umiling siya sa ngumisi. You're too easy to fool, teen. I was drunk last night. Don't believe anything I said. It's a lie. Parang natulos ako sa kinatatayuan ko. Biglang nawala yung kilig. Biglang lumamig yung hangin sa paligid ko. Pero kahit na masakit ngumiti pa rin ako. Okay fine. Nagbibiro lang din ako. Actually may pupuntahan din ako today. No big deal. Kunwaring sabi ko na lang. Gusto ko lang ibangon yung konting natira sa pride ko. Tatalikod na sana ako nang dumating si Manang Sita. Bitbit ang basket na pinamalengke. Nakangiti. Wala siyang kaalam-alam sa tensyon sa pagitan namin ni TJ. Iha, sabi niya, may bisita ka. Si JP? Napatingin ako kaagad. Talaga? Si JP? Biglang gumaan ang dibdib ko. Tila nabunutan ng tinik ito. I haven't seen him in a while. One of the very few people who genuinely cared about me. Sabihin mo papuntahin siya sa garden, Manang. I'll follow. Ngumiti si Manang at tumango. At sa loob-loob ko, kahit na masakit ang umaga, maybe seeing JP could give me the breather I needed today. Papalabas na ako ng kusina para puntahan si JP nang biglang magsalita si DJ. Aalis tayo. Mahinang sabi niya. Pupunta tayo sa asyenda. Naalala ko sinabi ng mommy kahapon. Doon daw tayo buong araw. Napalingon ako, nag-aalangan. Now? Pero? No buts. We'll leave in an hour. Putol niya sa sasabihin ko. I'm not forcing you, Tin. Dagdag niya, hindi malang tumingin sa akin. But this is your duty as my wife. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi niya sinabi dahil na gusto niya akong makasama. Hindi niya ako niyayaya. Inuutos lang. Ngumiti ako kahit na may kirot. Hindi ko alam kung sasama ba ako. Tin, tawag niya ulit. Hindi ako kagad nakasagot na naman. About kanina sa sinabi ko. Sorry if I sounded harsh. Nagulat ako, nagibang tono niya ngayon. Hindi malamig, hindi rin galit, parang may bigat lang. I just want this day to go well, for appearances. Napakagat ako ng labi, akala ko may ibig sabihin, pero yun lang pala yun, for appearances lang. Pakitang tao sa mga magulang niya. Tumayo mula sa upuan si DJ at bago siya tuluyang umalis sa kusina, lumingon siya sa akin. Hintayin mo ko, huwag kang lalabas dyan. Magbibihis lang ako saglit. Sabi niya, malamig pero may diin ang boses. Tumango lang ako. Pagkaalis niya, tahimik akong lumabas patungo sa garden. Agad ko nakita si JP, nasa ilalim ng puno, nakayuko habang may hawak ng maliit na bouquet ng yellow-white flowers. Tumikim ako para makuha ang atensyon niya. Agad siyang tumingala at nang magtamang mga mata namin, agad sumilay ang matatamis na ngiti mula sa labi niya. Yung tipo ng ngiti na hindi mo makikita kung hindi ka mahalaga. Tin, halos sabay ngiti at tayo niya.
Agad siyang lumapit at gaya ng dati, binuhat niya ako, walang paalam. JP, ibaba mo nga ako. Tawa ko habang hawak ang balikat niya. Namiss lang kita, sobra. Sagot niya sabay ikot sa akin sa ere bago ko marahang ibinaba. Pagbaba niya sa akin nagkatinginan kami. Parang sandaling huminto ang mundo. Ang ganda mo pa rin. I mean, mas gumanda ka pa. Dagdag niya, medyo mahina, pero malinaw. Bolero ka pa rin, sabi ko pero hindi ko na itagong ngiti. Inilalayan niya akong maupo kami sa bench. Tahimik sandali pero yung tipo ng katahimikan na hindi awkward kung hindi komportable lang sa isa't isa. Bakit ka nga pala nandito? Tanong ko habang tinititigan ang hawak ng mga bulaklak. Napadaan lang sa malapit, naalala kong dumaan sa'yo. So, I took a chance. Napatingin ako sa kanya. Mabuti naman, tumango siya. Tin, okay ka lang ba talaga? Napatingin ako sa malayo, sa mga gumamela. Oo naman, sabay ngiti. Masaya ang may buhay asawa. Natahimik sa sandali. Alam mo, you don't have to pretend around me. Napatingin ako sa kanya. Nasa mga mata ni JP ang concern na hindi ko nakikita kay DJ kahit na kailan. Thank you for always checking on me. Pabulong kong sabi, ngumiti siya. Always. Kahit na nang mangyari, you know where to find me. At sa loob-loob ko kahit na sandali lang, ramdam ko na may taong totoo pa rin may malasakit. Natahimik kaming pareho ni JP. Ang hangin sa garden ay tila nadaglang bigat sa paligid. Ilang sandali pa muli siyang nagsalita. Isa pa sa dahilan kung bakit ako nandito. Magpapaalam ako, Tin. Babalik muna ako sa stage. Natigilan ako, hindi ako kagad nakasagot sa kanya. Nakatitig lang ako sa kanya. If things still don't work out between you and DJ, you can follow me there. May hina niyang dagdag. Tin, you don't have to keep waiting for a love na walang kasiguraduhan. Magsasalita pa sana siya nang mabilis kong pinigilan na tinakpan ng hintuturo kong bibig niya. JP, halos bulong ang boses ko. 1 buwan na lang, mag-iisang taon na yung kasal namin. At sa kabila ng lahat kumakapit pa rin ako sa 1 buwan na yon. Pinilit kong ngumiti kahit nadama ko sa nangingilig ng luha ko. Siguro ganun talagang puso. Hindi mo pwedeng piliting magmahal ng iba. Mahal ko talaga siya, JP. Hindi ko alam kung bakit ko nga ba siya mahal. Tumangot-tango si JP. Tinitigan lang ako ng matagal tapos sinabot ang kamay ko. Kinulong niya to sa mga palad niya. Mainit, mahigpit at parang gusto niya akong ipaglaban mula sa sakit. Nandito lang ako para sa'yo, Tin. Mahina pero buo niya sinabi. Hinding-hindi kita tatalikuran. Napapikit ako, hindi ko alam kung anong isasagot. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang mga bisig niya na yumakap sa akin. Yakap na puno ng pag-unawa, hindi ng pag-angkin, at isang kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit parang bulag si DJ pagdating sa'yo. Bulong ni JP sa tapat ng tenga ko. Siguro nga, mahinang sagot ko. Siguro nga, napapitlag ako sa tinig na galing sa likuran namin ng boses. Malamig, matalim at may halong pangungutya. Dahan-dahan akong kumala sa yakap ni JP at lumingon. Nalamig ang buo kong katawan. Si DJ, nakatayo to sa may bukana ng garden, nanilisik ang mga mata at kahit wala siyang sinasabi pa, ramdam kong galit, ang sakit at ang mga pagdududa sa mga mata niya. Halos hindi ko maibuk ang labi ko sa sobrang pagkagulat. DJ, namutla ako, tila hindi siya nakikinig. Ang presensya niya lang sapat na para pumatigil sa pagtibok ng puso ko saglit. Isang matalim na tingin ang pinukol ni DJ sa akin. Para ako nasabuyan ng malamig na tubig at tila nanigas ako sa kinuupuan ko. Bingi ka ba? Mariin niyang tanong. Mahina pero matalim. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Humakbang siya papalapit. Bawat hakbang mabigat. Punong-puno ng tensyon. Akala mo siguro hindi ko kayo nakikita kanina pa. Dagdag pa niya. Halatang pinipigilan ng sarili. May sarcasm ang tinig niya. Sumubat si JP. Kalmado pero firm. Dinalaw ko lang ang kaibigan ko. Wala akong nakikitang masama sa ginawa ko. He declared boldly. Napangisi si DJ. Really? Wika nito na umangat ang kilay. Hindi mo malang mahintay ang 1 taon bago ka umepal? Kahit noon pang hilig mong pumapil hindi ba? Pinaglipat-lipat ni DJ ang tingin niya sa amin. Natulos ako sa kinatatayuan para ako natutulalang estatwa. Magkahalong emosyon ng sabay-sabay na umahon sa dibdib ko at saka may dumaan sa isip ko. Ang isang alaala,
Hindi malinaw pero sapat para pasikarin ang malamig na pawi sa batok ko. Dalawang lalaki, nagtatalo, hanggang sa nagsuntukan sila. May dalagitang sumisigaw ng, "Tama na." Ako, parang ako. Parang may humigpit sa dibdib ko, nanlamig ang kamay ko. Pakiramdam ko sandali na lang at babagsak ako. Ting, marang hawak ni JP ang balikat ko na nagpabalik sa wisyo ko. "Okay ka lang?" Tumango ako kahit naramdam kong namutla ako. "You look pale," dagdag niyang sabi. May pag-alala. "Okay lang ako," pagsisinungaling ko. Nginitian ko siya kahit hindi abot sa mga mata. Magpapahinga na lang siguro ako. Pero bago pa ako makagalaw, dumagungdong ang tinig ni DJ. "Don't push your luck, JP," he warned dangerously. "Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo." Napasinghap ako, gumapang ang takot sa buong katawan ko. Pakiramdam ko lalong lumamig ang paligid. Hindi ako makagalaw, but I knew from the way DJ looked at JP that he was capable of hurting him, of hurting anyone. Kaya ako na mismong maingat na kumalas sa pagkakahawak ni JP. I didn't want this to get worse. Dahil sa mga mata ni DJ, hindi lang galit ang nandoon. May hinanakit ako na nakikita ko, or tama bang may selos, or ako lang ba itong assuming? At may isang bagay na kinatatakutan ko. Isang klase ng galit na hindi mo madadaan sa paliwanag. Bago pa lumala ang sitwasyon, nakiusap ako kay JP. "JP, pwede bang umalis ka na muna?" Halos hindi ko siya matignan sa mata. Konting panahon lang ang hinihiningi ko. "I need time to think, okay?" I said softly. Nakita ko kung paano saglit siyang natigilan. Parang may gusto pa siyang sabihin pero pinigilan niya. Saka siya dahan-dahan na tumango. "Okay." May hinahon niyang sagot pero kung kailan ka handa. Kahit na anong oras. You know where to find me. Alam mo kung saan ako. Tumalikod na siya pero bago tuluyang makalayo sandali pa siyang lumingon. At sa huling sulyap niya, nakita ko pangunawang hindi ko kailanman hiniling pero buong puso niyang binigay. Puno ng kabutihan. Hindi ko masusuklian. Tahimik siyang umalis at naiwan akong muli. Bitbit ang bigat ng pagpili at ang tanong na ayaw ko pang sagutin. Hanggang kailan ako magtitiis sa pag-ibig na hindi ako kayang ipaglaban? Saktong nakaalis na si JP at mantatalikod na rin ako nang marasa ko nilapitan ni DJ. Hindi ko na nagawang umiwas nang bigla niyang hawakan ang balikat ko. "You witch," he muttered savagely. Ang mga mata niya naglalagablab sa galit. "Hindi ka man lang marunong maghintay ng isang taon bago ka man lalaki. At dito pa talaga sa pamamahay ko kayo magtatagpong dalawa. Ilang beses na ha? Sa tuwing wala ko, nandito bang lalaking yon?" Singal niya. Ramdam kong lalim ng galit niya sa pagkakapit ng mga daliri niya. Halos bumaon sa balikat ko. Para akong sinasakal sa kinatatayuan ko. Pero hindi ako pwedeng manatiling tahimik lang. Mabilis kong tinukod ang dalawang palad ko sa dibdib niya, tinulak siya palayo. "Ano ngayon kung manlalaki ako? Big deal ba to sa'yo? Wala ka namang pakialam, hindi ba?" Buong tapang kong tugon, diretso sa mga mata niya. "So, bakit parang mas nasasaktan ka at nagagalit sa akin?" Pagak siyang natawa. "Shit, ang kapal mo!" He gritted his teeth at walang pakialam kung babae ang kaharap niya. Ako naman ay bahagyang naitagong pagsingha pero this time, hindi ako magpapatalo sa kanya. "No matter how you dislike me, I'm still your wife," I said firmly. "Wife? Really?" Panunuya niya. "Wala akong pakialam kung malalaki ka. Gawin mong gusto mong gawin. Pero hintay mong matapos ang isang taon. Maghintay ka sa desisyon ng korte na annulled na tayo. At kahit kailan, Tin, hindi ako nasasaktan. Never ako nagsiselos." His dark eyes darkened even more in too much anger. Kita kong kulang na lang patilitid sa leeg nito pumutok. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Parang may pumunit sa dibdib ko sa bawat salitang binitawan niya. Pero hindi ko ipapakitang nasasaktan ako. Taas noo akong tumitig sa mga mata niya kahit na nanginginig ng tuhod ko. "Kung hindi naman pala big deal sa'yo, why so mad?" Mariin kong tanong. "Then fine, okay, magpapaanal ako. Hintayin natin yung desisyon at habang hinihintay natin yun, I'll start learning how to stop caring. Kasi ako DJ, nasasaktan. Pero kung ikaw hindi, then maybe I'm just being stupid all along." Bahagi akong ikiniling ang ulo ko for emphasis na hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. "At sa tingin mo, naniniwala ako sa'yo?" Puno ng sarkasam ang tinig nito.
I smirk. Dahil di ko alam kung kaya ko. Akmang tatalikod na ako nang bigla niyang hablutin ang braso ko. DJ, let go of me! Pero bago pa tuluyang makapalagi nila niya ako papalapit. And then brutally, he crushed his mouth against mine. Walang lambing. Walang damdamin ko hindi galit. Pilit kong tinulak ang dibdib niya. Sinubukang makawala pero ayaw niya akong pakawalan. Mas lalo niya pa akong hinapit. Halos hindi na ako makahinga sa paraan ng kanyang halik. Napapikit ako sa takot. Gusto kong malaban dahil nasasaktan ako pero wala akong magawa dahil mas malakas siya sa akin. Parang madudurog ang buto sa katawan ko sa ginagawa niya. Bitawan mo ko! Ay, ang mga mata ni DJ ay nag-aapoy sa galit. Hindi ko alam kung anong ikinagagalit niya. Nagpatuloy ako na nagpumiglas pero ayaw niya akong bitawan at mahapdi ng labi ko sa ginagawa niya. Douglas Jan, what the hell are you doing to your wife? Halos dumagundog ang tinig na yun sa paligid, sapat para lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Sa likuran namin si Tito Dexter. Galit at hindi gusto ang kanyang nakikita. Grabe, ang mga pangyayari ngayong araw hindi ba? Kitang-kita natin ang hirap ni Christine. Ang pilit na pagkapit sa isang pangakong tila siya lang ang humahawak. Ang nakita nating tensyon sa garden, ang biglang pagsulpot ni Tito Dexter at ang nag-aalab na selos ni DJ. Lahat ng ito ay patunay na sa gitna ng bawat malamig na pagtrato. May natatagong emosyon na hindi kayang ikaila. Pero sa kabila ng lahat, napapatanong din tayo, hanggang saan nga ba dapat ang pagtitiis? Hanggang saan ang hangganan ng pag-ibig bago tumaging pagsasakripisyo sa sarili nating dignidad? Mga ka-story, sana'y tandaan natin ang aral ngayong araw. Ang tunay na pag-ibig hindi dapat magiging dahilan para mawala ka sa iyong sarili. Ang relasyon ay nangangailangan ng dalawang taong nagtutulungan. Hindi ng isa na patuloy na nagpapakamartir habang isa'y patuloy na nananakit. Huwag nating hayaan ang ating pagkapit ay maging tanikala na nagkukulong sa atin sa isang relasyong wala namang kasigaruduhan. Ano sa tingin ninyo? Tama bang ginagawa ni Christine? Ano sa tingin ninyo? Tama bang ginagawa ni Christine? O oras na para piliin naman niya ang sarili niya? Iwanan niyo ang inyong mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi kayo mahuhuli sa susunod na tagpo.